Yan guys. Una natin, ano ba yung hawak natin ngayon, no? Ang hawak natin ngayon ay yung tinatawag na clipper relay, no? Clipper relay. Kaya tinawag siyang clipper relay kasi yung tagel niya dyan sa loob, yan, kita nyo yan, nagkiklip lang yan, no? Palit-palit lang yung dalawa na yan. Sa clipper relay naman, ito ay 14 pins, no? Meron tayong 8 pins na clipper relay. Parang contactor lang to, kaso lang hindi lang siya pwedeng gamitin sa motor na siya yung dadaanan ng malalaking voltahe, no? Ito ay ginagamit lang to for additional contact or switch. Ngayon, sa clipper relay may dalawang klase sa 14 pins. Ito yung 24 volts at 220, no? Paano natin malalaman yung 24 at saka 220 kung katulad nito ay burado na, no? Wala na siyang nakalagay na mark dyan, no? Yung marking niya, yung tag niya o kaya yung diagram niya. Ito, meron diagram. Pag hindi natin makita na yon, pag wala na yon, paano natin malalaman kung 24 volts ba yon or 220, no? Ito lang yan, mabilis lang yan. Pag ito ang kulay pula na to, yan. Pag kulay pula yung LED nya dyan, yung indicator nya ay 220 po yan. Pag ganito naman, kulay green, ay 24 volts po yan, no? Pag kulay green. Kaya sa malayo pa lang, makikita nyo na kaagad kung ilang volts yung ginagamit sa clipper relay ninyo, no? Yan. Dito naman tayo sa kanyang paa. Ngayon, sir, paano naman malalaman namin kung nasaan yung coil dyan? Katulad ng contactor ay merong coil. Ito ay may coil din to, no? Ito po ay AC. Clipper relay AC, no? Sa AC po sa alternating current. Ito po ang dalawa niya sa 14, 13, 14 po yung number niya dyan. Ito po yung coil niya. Itong dalawang yan ang coil niya, no? 220 volts. Ito rin sa 14 pins, 24 volts. Ito rin yan, 13, 14. Yung dalawa na yan, 13, 14 lang yan. Ayan yung coil niya. May diagram din yan dito, no? Ito, may diagram siya. Yan. 13, 14 ang nakalagay dyan. Ito ay nakalagay dito. Yan, tama, no? 13, 14. Tapos, sa clipper relay naman, kaya sa nagiging switch, meron siyang normally open at saka normally close. Pag once na na-energize na yung ating clipper relay, may magno-normally open, normally close. Makikita nyo dito sa clipper relay natin ay kung nasaan yung common, no? Parang 3-way lang yan nung ano natin, no? Single pole, double throw. Yan. Kung saan yung normally open, normally close. Ito po ang common niya. Mamimili kayo dyan o itetestarin nyo naman, no? Kung saan yung normally open, normally close. Ngayon, subukan nating testerin yung ating clipper relay. Kung gumagana pa siya, no? Sa pagitan ng multi-tester. Mamaya gagamitin din natin yan pag in-energize na natin. Yan. Sa clipper relay naman natin, set na natin sa resistance. Yan. Yan. Tapos, ito ay yung 1314. Yan. Ito ang 1314. Yan. Gumagana pa yung ating clipper relay. Pag hindi naman siya gumagana, wala nang resistance, no? Wala nang papalo, kumbaga, no? Yan. Gumagana pa. Dito naman malalaman natin yung normally close pag hindi pa siya na-energize, no? Malalaman natin kung nasaan yung normally close, normally open. Ito yung sinabi ko kanina, ito yung common. Yan, dyan lang sa common na yan. Yan, ito ang normally close niya. Ito ang open.
Magko-close lang ito once na ma-energize yung ating relay o magkaroon na siya ng power. Yan, normally close. Yan, ito ang common niya, no? Ito ang common, ito. Yan. Yan, common na yan, 4, no? Sa 14 pins natin, meron tayong 4 na switch, no? 4 na magagamit nating normally open or normally close. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan. Mamaya, malalaman natin pag in-energize na natin, no? I-energize natin, gagamitin natin itong 220. May nakalagay naman dyan na 220 pag wala na ditong makikita. Yan. Kaya simulan na natin. Ngayon, tetestingan naman natin. Iti-tester naman na. Ngayon, tetestingan naman natin na may power. 220. 220 volts ang gagamitin natin power. Dito tayo, no? Ito po yung kanyang relay socket na tinatawag. Ilalagay lang po natin dito rin po, makikita natin kung anong terminal dito, kung 14 dito, 14 din yan, no? Yan, ito po ang ano niya, 13, 14. Ayan yung para sa coil. Ngayon, pass natin. Yan. Dapat hanapin nyo dito ang 13, 14 para doon yung harap sa inyo. Yan. Ito ang kanyang 13, 14. May mga number po yan bawat terminal, no? Kahit angat nyo lang to, no? Tanggalin nyo lang yan. May number yan, no? 12, 11, 10, 9. Yan. 5, 6, 7, 8. Yan. Ayan yung 1, 2, 3. Ito po yung kanyang 4. Nandito yung 4 niya, no? Kaya ngayon, i-try natin, no? Sa tester, may kita din natin. Mas maganda dyan. Kasi may mas maganda, mas okay yung may socket tayo. Yan. I-tester rin natin sa socket. Yan. Ngayon, kanina, hinanap natin yung normally open, normally close dito. Ito po yung 9, 10, 11, 12. Yung 9 ang kapartner niya, ito pong dalawa. Yan. Ang 9 ang kapartner na itong dalawa. Tapos yung 10, ito rin. Yan. Yung 11. Yan. Halos magkatapat lang siya, no? Ang pinagkaiba niya lang, yung 12 at saka 8. Ito po yung kanyang normally close. Yan. Yan. Ayan yung normally close niya. Yan. Ngayon naman, susubukan natin, ipapakita ko sa inyo, i-energize natin yung ating clipper relay at lalagyan natin ng indicator para malinaw sa inyo kung ano ba talaga yung function niya, no? Kung yung normally open, normally close, para saan ba talaga yon, no? Kaya ngayon, energize natin. Gamitan natin ng 220 volts. Ito po yung kulay red, no? 220 volts, 24 volts. Yan, ito po ay nakakonekto sa breaker. Gagamitan natin ng selector switch, no? Ito yung line 1 natin. Ito yung line 2. As is na lang po natin, no? Okay, lalagyan natin to yung 13, 14, i-energize natin. Yan, dapat po dito maging maingat kayo, no? Wala dapat hibla na mapunta dyan kasi nga napaka lang, no? Napakakitid lang. Halos magkadikit na. Tapos yung tama, no? Yung tamang screwdriver ang gamitin ninyo kasi minsan iba ginagamit flat screw, malaki, kaya ito po ay nasisira yung mga division niya. Yan. Try natin i-energize na.
Try natin energize yan. Yan. Ngayon, yun natin yung breaker. Yan. Gamitan natin selector. Yun. Gumalaw. Hindi lang siya umilaw yung ating indicator. Kasi siguro busted na yung ating indicator, no? Hindi lang siya umilaw. Pero, gumagana pa yung ating clipper relay. Yan. Nakita niya? Yan. Ngayon, subukan naman natin para makita nyo talaga lalo, no? Mas maganda pa rin. Subukan natin, lalagyan natin siya ng indicator, no? Sa normally open, normally close, lalagay natin itong mga indicator natin. Yan, para lalo nyo pang maintindihan. Yan. Halos hindi na ito magkasya dito sa terminal natin. Kaya gagawin natin, lahat ng line 2 ay kukunin natin. Ito po yung ating indicator o yung mga ilaw natin ay 220 po yan, no? Nakalagay po dyan ay 220 volts. Ayan. 220 volts po yan, AC. Kasi kung titignan nyo naman po lagi, may indicator naman na 24 volts lang po, no? Kaya titignan nyo kung 24 or 220 volts ang inyong ginagamit na indicator. Yan. Ngayon, kukuha tayo ng normally open, normally close. Madalas kasing ginagamit dito yung madalas namin ginagamit, no, pag unti lang naman yung ang gagamitin namin ay dito tayo maglagay sa common nya, no. Ito yung common nya, oh. Yung common nya, ito yung 4. Yan. Yellow nya. Yellow. Tapos common din tong isa, no? Para makita nyo yung normally open, normally close. Ito natin ilalagay. Parang 3-way lang to eh.
Ito kasi, ito yan, ito yung line 1 niya. Kumuha lang ako ng common. Ito yung normally close niya, ito yung normally open ng isang contact dito. Ngayon, ang gagawin natin, ito yung normally open natin, ito yung normally close. Yan. Ngayon, ito yung gagawin natin, no? Ito yung normally office natin. Ngayon, ito yung susubukan natin. Ngayon, ito yung susubukan natin. Ito yung gagawin natin normally open. Ito yung normally close. Para pag na-energize natin, makikita nyo kung talagang lumilipat o nag-clip yung trigger natin dito, no? Yan, nagti-trigger talaga siya dito. Nakikita nyo. Yan, ito ngayon itong gagawin natin. Ito yung normally open, ito yung normally close. Ngayon, subukan natin dito, no? Ito kasi yung normally open, normally close. Ito ang normally open, ang gagawin natin tong normally open, yung orange. Itong kulay blue, in-indicate ko siya na maging line 1, no? Para makita natin. Ito naman yung green ay gagawin nating normally close. Yan, may dalawa na tayo, no? Normally open, normally close. Ngayon, yan. Ito ay, yung dalawa naman yung terminal. Yan, pagsamahin na natin kasi ito po ay yung papunta sa line 2. Yan, maglagay lang tayo dito para hindi siya magsiksikan, na. Yan, ito po yung ating line 2, ilalagay natin dito, na. Kailangan din kasi siya ng line 1, line 2 eh. Ito kasi parang switch lang to. Ika-cut niya lang yung linya, yung isang linya para mag-on and off siya. Yan. Medyo magulo. Wag nyo lang itong gagalawin, no? Line 2 kasi yan. Ngayon, yung line 1 natin, ito kasi yung ating common, no? Ito yung common. Susuplayan siya natin ng line 1. Saan ba manggagaling yung line 1? Dito. Yung kulay blue natin, no? Kailangan pa rin natin siya suplayan ng line 1. Yan, meron na tayong kulay green for normally close. At meron na tayong kulay orange for normally open, no? Ngayon, ang gagawin na lang natin, meron na rin silang dalawa na line 2. Ito, line 2 nilang dalawa. Yan, nakabit dyan. Ngayon, ang gagawin na lang natin ay susuplayan sila ng line 1 para gumana to, no? Ngayon, ang line 1 natin ay naka-connect dito sa papuntang breaker, no? Hindi dito sa dulo ng ating selector switch. Kasi dapat ang ika-cut niya lang dyan ay
line 1. Ito ay galing sa ating circuit breaker or yung line 1 natin. Nilagyan ko lang siya ng selector para siya sa dito, no, para in on off natin siya, para ma-on in off natin yung ating clipper relay. Ito naman kasi yung line 1 na to, ikakat lang natin siya. Yan. Ikakat lang natin yung line 1 na yan. Kasi ito naman nakakapunta siya sa line 1 ng ating circuit breaker na. Ito kasi yung papunta sa circuit breaker natin. Ito yung papunta dito sa ating number 13 o yung coil ng ating clipper relay. Ngayon, ilalagay natin dito sa common. Yan. Ngayon, makikita natin kung ano yung purpose ng ating clipper relay, no? Para maliwanagan tayo. Ayusin ng konti. Yan. Ito, 1, still normally close. Yung ating normally open. Yan, dapat pag in-on natin, itong normally close ay gagana. Kasi ito yung line 1 niya, di ba? Galing sa breaker. Papunta sa common. Ito, dito. Yan. Yung ito naman line 1 natin, kaya kinat natin, nilagyan natin selector para ito ay makontrol natin, ma-on in off natin. Ngayon, ang mag-on in off naman sa dito sa dalawang to, ito yung ating clipper relay. Yan. In-on na natin yung breaker, naka-on yung breaker na yan. Ngayon, ito naman i-on natin. Yan. Ano naman natin to? Isa pa. Yan. Ngayon, gamitin naman natin tong 10, dito na tayo sa 12 at saka 4, 8. Yan. Ito naman gamitin natin dalawa. Yan. Tanggalin lang natin to. Yan. Lalagyan na natin yung line 2 dito. Itong dalawa. Line 2. Yan. Maglalagay lang tayo ng line 2 ulit. Yan. Dalawang ilaw na to ay yan. Yung dalawa na yan. At saka dalawang to. Yan. Mag-a-add tayo, no? Ito. Yung line 2 niya ay ilalagay natin dito. Lagyan natin ng tape para iwas disgrasya. Yan. Ngayon, yung dalawang line 2 niya ay kinabit din natin dito sa line 2 natin, no? Ngayon, ang gagawin na lang natin, yung dalawang to ay nandito na yung line 2 niya. Yan. Ngayon, ito na lang ang gagawin natin. Ito yung ating normally open, ito yung normally close. Subok tayo ng ibang contact.
Ito yung ating orange sa normally. Ay, ito pala yung ating orange ay normally open. Normally open pala siya. Ito sa taas. Ito kasi yung normally open ng ating number 12. Yan. Ito ang kulay red ay yung ating normally close. Ang normally close ng common na number 12 ay nandito. Number 4. Yan, dito natin ilalagay yan. Ito yung normally close niya. Yan. Yan. Ito yung ating normally close. Ito yung ating normally open, no? Yan. Ngayon, ang common nila ay lalagyan natin ng line 1 din. Yan. Ito kasi yung ating line 1 sa common, i-connect na lang natin dyan para hindi na tayo kumuha ng mahabang wire. Yan. Yan. Ito yung ating normally close is normally open. Ito normally open. Yan. Ito ay normally close. Nandito yung normally close. Yung number 12 natin, nandito yung 4 niya sa ilalim. Kaya, tara. Energize natin ulit. Dapat gagana yung ito, red at yung green. Kasi itong dalawang to ay nakalagay sa normally close. Yan. Tapos, yung selector natin. Yan. May menog no normally open, normally close. Yan. Pwede nyo rin itong gawing contactor, no? Huwag nyo nga lang yung gagawin itong para sa motor, no? Yung linya niya ay, yung mga terminal niya ay gagamitin mo for motor. Hindi pwede, no? Kasi yung amperahe nito ay napakababa. For control lang talaga siya, no? For control circuit lang siya or mabababang current lang, no? At yan, maraming salamat. Sana kahit papano ay naiintindihan nyo, no? Wag nyong pagsawaang paulit-ulitin yung video na ginawa natin para maintindihan nyo lalo, no? Kasi ang gagawin pa natin sa susunod na mga video ay mas lalong i-improve pa natin yung ating mga gamit. Kasi ngayon hindi tayo Yan guys, no? Kahit papano sana ay may napulot kayong idea, no? Idea lang naman po, no? Doon naman sa mga marurunong na, magaling na ay may alam na ay maraming salamat pa rin dahil pinanood niyo yung ating video. At doon naman sa mga
hindi pa o may mga tanong pa, pwede naman po kayo magtanong o mag-comment lang naman dyan sa ilalim ng ating video. Doon po sa mga hindi ko nasagot yung mga comment na nakaraan, ay busy lang po tayo, no? Marami lang tayong ginagawa.